Ang dating tinaguriang poor man's fish na dalunggong, umaabot na sa 400 pesos ang kada kilo ngayon. Bagsak presyo naman ng kamatis sa Nueva Vizcaya na sa dami ng supply, itinatapon na lang at mga di na ibenta. May report si Ivan Mayrina. Itinapon na lang sa gilid ng kalsada sa Nueva Vizcaya ang sandamakmak na kamatis na yan. Hindi kasi naibenta ang mga ito sa dami ng supply. Lugi raw ang mga magsasaka sa bentahan nito na nasa hindi bababa. Sa 5 piso kada kilo na lang. Ang ilang magsasaka, tumigil na sa pag-ani ng mga kamatis para hindi na gumastos sa pag-ani at pagbiyahe nito. Kung bagsak presyo ang kamatis, umabot naman sa 400 pesos ang kada kilo ng sariwang galunggong. Bagyaring tumaas ang presyo ng alumahan at tambakol. Napipilitan na yung mga tao bumili ng frozen kasi medyo mababa yung frozen na isda eh. Napansin nga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mas mataas ang presyo ng isda ngayon kaysa noong nakarang taon. Mga posibleng dahilan, yung tumaas na logistical cost doon sa buong supply chain ng production. And that would include yung fuel, tataas din siyempre yung ibang relevant logistical needs like yung mga rental ng delivery truck. Ang presyo naman ng manok naglalaro sa 170 hanggang 250 pesos kada kilo. Pagdating naman sa bigas, sa March 31 pa ibababa sa 45 pesos per kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice. Nasa 49 pesos per kilo pa yan ngayon. Tayong mga kulang sa budget, kailangan natin talaga pumili na mas mababa para magkasya lahat ng ating bibilhin. Reklamo naman ng mga magsasaka hindi na makabila ng palay ang NFA mula sa kanila dahil puno pa raw ang mga bodega nito. Sabi ng Malacanang, nakausap na nila ang NFA. Wala naman daw pong bodega na punong-puno na. At lahat po na magbebenta ng farmers, kailangan lamang po talagang pumila dahil peak season po ngayon. Kung kukulangin man daw po ang bodega, magre-rent po sila, ang NFA. Lahat po na magbebenta ng farmer, bibilin po ito ng NFA. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka mga umunoy hazing sa loob ng isang sementeryo sa Oton, Iloilo. Yan ang report ni John Sala ng GMA Regional TV. Nakapiring at magkakayakap ang 4 na lalaki. Sa hudyat, pinagsusuntok at pinagtatadyakan sila ng mga kapwa kabataang nakapalibot sa kanila. Ang nahulikam na pananakit nangyari raw sa Oton Catholic Cemetery sa Iloilo nitong linggo. Ayon sa caretaker, mabilis na nagpulasan ng mga kabataan ang sitahin niya. Damo man sila, mga 15 siguro sila. Wala naman katilindog naman lang sila pag ano. Kaya nga ako nang isip sila nga. Siling ko gano kamude. Siling ko naman kamo, nagaparat naman kamo. Tingin ng barangay, dayo ang mga nasa video at tila mga miyembro ng gang. First time ina natabo. So amo na gani nga daw kami mismo, wala gid kami ka monitor sina nga siguro yung mga kabataan subong gang subong nga nagalibot eh. Mas paiigtingin pa raw ang pagbabantay sa lugar. Nag-iimbestiga na ang pulisya sa pinaniniwalaang insidente ng hazing. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binawi umano ng PNP ang security detail ni Senator Bato de la Rosa sa Davao City. Sabi ni de la Rosa, wala na ang mga police security nang umuwi siya roon. Voluntaryo raw na pumalit ang mga retiradong pulis at sundalo na wala raw baril pero anya may mga kamote, balinghoy, saging at manok Bisaya. Nangyari yan sa gitna ng posibilidad na ipaaresto rin si de la Rosa ng International Criminal Court para sa pamumuno niya sa Duterte drug war noong siya ay Chief PNP. Tingin ni de la Rosa, hindi naman siya ginigipit ng PNP. Naintindihan daw niya kung nag-iingat ang mga commander. Sabi naman ng PNP Police Security and Protection Group, fake news ang aligasyon ni de la Rosa. Sabi naman ng Malacanang, Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Paano natin siya may bibigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. ayon sa senador, hindi siya nagtatago at tuloy lang sa kampanya. Binatikos ng ilang grupo ang donasyong mobile clinic sa DSWD ng isang American multinational tobacco company. Tinawag ito ng ilang anti-tobacco advocates na ironic at deceptive. Alam naman daw kasi ng lahat na nagdudulot ng maraming sakit ang tobacco products. Paglabag din nila ito sa joint policy ng DOH at Civil Service Commission
na nagbabawal sa gobyerno na tumanggap ng donasyon mula sa mga kumpanyang may malinaw na conflict of interest. Pero sa legal na opinyon ng DOJ, pwedeng tumanggap ng donasyon ng ahensya ng gobyerno pero hindi ang mga opisyal. 4 na mobile clinics ang dinonate ng kumpanya sa DSWD nitong March 20 sa turnover ceremony na pinangunahan ng DSWD, DOH at ni First Lady Liza Marcos. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DOH at ang First Lady kaugnay nito. Ang DSWD tiniyak namang hindi magbabago ang kampanya nila kontra sigarilyo kahit na tumatanggap sila ng donasyon mula sa tobacco industry. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang Philip Morris at ipapaubayan na lang daw ang diskurso sa tumanggap ng donasyon. Nakatulong ang dashcam ng isang taxi sa Talisay City, Cebu para matukoy ang holdupper na nagkunwaring pasahero. Sumakay ang lalaking nakamask at sombrero. May hawak pala siyang baril na bigla niyang itinutok sa taxi driver. Nakuha ng suspect ang halos 2,000 pisong kita ng driver. Nahagip pa siya ng CCTV ng barangay kung saan namukhaan siya ng mga habal-habal driver. Kinilala rin siya ng mga pulis at mahaharap sa reklamo. Hiniling ng House Impeachment Prosecution Panel sa Senado na pasagutin na si Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Ang tugon dyan ni Senate President Cheese Escudero sa report ni Tina Panganiban Perez. Sa mosyong inihain ng House Impeachment Prosecution Panel, hiningi nila sa Senate Impeachment Court na maglabas na ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang articles of impeachment. Ayon po sa rules of impeachment ng Senado, pag mayroong na-file sa Senado na impeachment complaint, the Senate shall start the proceedings forthwith. Simulan kaagad. Anong ibig sabihin ng forthwith? Without delay. Right away. Without delay. Ang tinutukoy na rules of impeachment ay yung inadopt ng Senado noong 2011. Dito nakasaad na dapat silbihan ng writ of summons ang isang opisyal na na-impeach at sagutin ang mga akusasyon sa loob ng 10 araw. Nilinaw ng House Prosecution Panel na hindi naman ito pinipressure ang Senado, pero ayaw raw nitong maakusahang lumalabag sa konstitusyon. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ire-refer niya ang pleading sa Senate legal team para mapag-usapan nila bukas. We are of the opinion that legally sound naman po yung aming motion. However, we do understand that the good Senate President might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. Nauna nang sinabi ni Escudero na uusad lang ang impeachment sa Senado kapag nag-resume na ang sesyon sa June 2. Ang impeachment court, iko-convene pa lang sa June 3 at ang summons sa June 4 pa may issue. Sakali namang nasa the Netherlands pa ang bise pag naglabas ng summons. If she would still be abroad, can still file her answer and just approach the nearest consulate to have it apostilled. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Duterte. Sa isang panayam, sinabi niyang tuloy ang paghahanda para sa impeachment trial. Okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Operasyon ng LRT Line 1 palalawigin ng 30 minutes simula bukas, March 26. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 10:30 p.m. na ang last trip mula sa Dr. Santos northbound. Sa mga southbound, 10:45 na ang last trip mula sa Fernando Poe Jr. Station. Kagabi nagsimula na ang 1 oras na extension ng MRT-3. Marikina Mayor Teodoro at iba pang kawani ng City Hall pinatawan ng preventive suspension without pay ng Office of the Ombudsman. Ito ay habang iniimbestigahan ang alegasyong misallocation o maling paggamit ng nasa 130 million pesos na halaga ng pondo ng PhilHealth. Ginamit daw kasi ito sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan. Itinuturing daw itong political harassment ni Teodoro at bahagi ng hakbang para maharang ang kanyang kandidatura sa eleksyon sa Mayo. Pero kumpiyansa raw siyang malakas ang kanilang depensa. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Si Benher Abalos nangakong tututukan ang pondong pangkalusugan. Kalidad at libreng serbisyong medikal sa mga baryo ang nais ni Nars Alin Andamo. Siguradong trabaho para sa K-12 graduates ang itinutulak ni Bam Aquino. Si Senator Pia Cayetano, hinikayat ang mga estudyante na paghanda ng kanilang career. Si Angelo de Alban, sinuyod ang palengke at bus terminal ng Valencia City, Bukidnon. Si Leo de Guzman, humarap sa ilang barangay official sa Maynila kahapon. Dagdag benepisyo naman para sa mga senior citizen ang idiniin ni Senator Bongo. Si Senator Lito Lapid, idiniin ang pagpapaigting ng seguridad sa mga tourist spot. Mababang singil sa kuryente ang isa sa nais tutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapabuti sa lagay ng edukasyon sa BARM ang inilatag ni Manny Pacquiao. Nag-courtesy call si Kiko Pangilinan sa alkalde ng Malolos, Bulacan. Si Ariel Querubin binisita ang ilang pamilyang apektado ng sunog sa Quezon City. Ang kinatawan ni Apollo Kibuloy sinabing peace and order ang kanyang nais tutukan. Si Senator Francis Tolentino nakipagpulong sa iba't ibang sektor sa Pangasinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung nakararamdam ng grabing panghihina, maaaring muscle weakness ito na hindi dapat baliwalain. Isa kasi yan sa sintomas ng autoimmune disease na nararanasan ng aktres na si Sunshine Cruz. Alamin kung ano ito sa Fit Track ni Katrina Son. Taong 2019 nang itakbo ni Athena Gale sa ospital ang amang si Sandrix matapos daw mahirapang lumunok at huminga. Unang sabi ng doktor, Bell's palsy ito dahil hindi na maidilat ni Sandrix ang isang mata. Pero matapos ang ilang pagsusuri, lumabas na autoimmune disease ito na myasthenia gravis. Hindi raw nila alam ang gagawin noon dahil hindi pa nila lubos na maintindihan ang sakit. Nahihirapan huminga, nahihirapan pong lumunok. Parang pati po tubig, nahihirapan po siya. Makita mo lang po siyang hinihingal, like every time po na every night, magsasabi po yan na kailangan niya pong mag-oxygen. December 2022, nang muli nilang itakbo ang ama sa ICU. At makalipas ang isang buwan, binawian siya ng buhay. No, at peace po ako na okay po si Papa, like hindi na po siya nahihirapan. Kamakailan, nag-post ang aktres na si Sunshine Cruz ukol sa pagkakaroon din ng myasthenia gravis. Binanggit niya ang hirap sa pag-build ng muscles sa katawan. Ayon sa nakausap naming doktor, panghabang buhay na kondisyon ang myasthenia gravis. Myasthenia, ibig sabihin my, muscle, sthenia, weakness. Tapos pag sinabing gravis, grabe or grave. So, grave, muscle, weakness. So pag sinabing myasthenia gravis, it's the weakness of the muscle. Pag sinabing autoimmune, basically yung immune system natin na usually nagpa-function to protect us from infections, from viruses and bacteria, ang nangyari, inatake niya yung sarili nating cells. Dahil dito, nawawala ng muscle control ang isang may myasthenia gravis. Basically, pagka na-aggravate yung immune system mo, tapos hindi siya nakapag-react ng tama, nakagawa siya tuloy ng antibodies na imbis papatay niya yung mga viruses or bacteria, ang pinatay niya yung sarili niya. Hence, compromising yung muscle contraction. Karaniwan, magsisimula ito sa isang mata. Makakaramdam ng drooping of the eyelid. Sunod na sintomas ang double vision at laging pagod. Kapag nakaramdam ng alin sa mga ito, agad magpasuri. Pag late mo siyang nahuli, dun magkakaproblema. Bakit? Kasi pag ang muscle, prolonged siya na hindi siya nasa-stimulate, hihina. Inaagapan daw na magkaroon ng permanent muscle weakness. Pag bibigay diin ng doktor, hindi kailangan matakot. Basta't agad na makapagpatingin. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.